Si Kazuya ang bida natin at meron siyang girlfriend. Yabang ah. Nakipag-break sa kanya. Nagmukmok si Idol sa kwarto. Inaalala yung masasayang araw nilang dalawa. Binunot niya yung cellphone niya at nakita yung app na kung saan pwede ka mag-arkila ng mga babae para maging jowa mo sila. Basically, prostitution, pero hindi illegal. 5,000 yen or 2,000 kada oras. Di ka nalugi. So nag-arkila na siya ng girlfriend at nagpakilala bilang si Chizuru. Alam ko, iniisip mo, ang ganda niya no? Ang swerte mo naman, may girlfriend kang kasing ganda niya. Pero magbayad ka muna. Nipis ng wallet mo ah. May laman pa ba yan? Pumunta sila sa aquarium. Nagpakitang gilas yung bida natin dahil may alam siya sa isda na ina-admire ni Chizuru. Ang dami mo palang alam sa isda. Wow! Biglang kinilig yung itlog ng ating bida. Inubos na nila yung natitirang oras sa pag-holding hands. Nagpaalam sa kanya si Chizuru nang may ngiti sa kanyang muka. Kaya kinilig na naman yung itlog ng ating bida kahit alam niyang binayaran niya lang yung buong experience. Kaya tinignan niya yung mga review ng mga dating customer ni Chizuru. Kaya todo selos yung bida natin. Kahit alam niyang pinaglololoko niya lang yung sarili niya sa pagrerenta ng girlfriend, ginawa niya ulit yun sunod na araw. Tapos pinambayad niya yung pera ng tatay niya. Sa kalagitnaan ng date nila, nakakuha siya ng masamang balita tungkol sa lola niyang nag-collapse. Kaya dumiretso sila sa ospital. Apo, sino ba yung kasama mo? Lola, girlfriend ko po. Nagulat ang pamilya ni Kazuya sa tira ni Kai Soto. Sa sinabi niyang girlfriend niya si Chizuru. Kaya walang choice si Chizuru kundi magpakilala kasi bayad eh. Unang bungad sa tanong ni Lola, nag-sex na ba kayo? Kahit ako pag nakita ng magjowa, yun din tinatanong ko sa sarili ko eh. Turns out na same school lang sila nag-aaral tapos magkapit-bahay pa sila. Nakiusap si Kazuya na magpanggap muna siya bilang GF niya dahil nagustuhan siya ni Lola. At ayaw niyang makita malungkot yung matanda. Pumayag si Chizuru at nung natapos yun, nag-date ulit sila. At maya-maya, nakita sila ng mga kaibigan ni Kazuya. Wala nang kaduda-duda, tinanong nila siya kagad kung nag-sex na ba sila. Di talaga nawawala yung mga ganito sa grupo eh, no? May scene dito na pumunta sila sa dagat kasama yung mga tropa ni Kazuya. And kasama din pala yung ex niyang si Mami. And trust me, may problema tong babaeng to sa pag-iisip. Nagtitweet pa siya ng paghihiwalayin niya si Chizuru pati si Kazuya kahit wala namang sila. Kaya buong araw na nasa beach sila, inaakit niya lang yung bida natin. Sinabi din ni Kazuya sa grupo na makikipag-break na siya kay Chizuru. Kaya nasalubong siya ng suntok galing doon sa tropa nila. Deserve. Sino ba naman kasing tanga mag-a-announce ng breakup? Kaya nag-usap na silang dalawa na last time na nila tong gagawin. Sa barko, naihilo na si Chizuru. Umalog yung barko at bigla siyang nahulog. Pero syempre, andito yung bida natin to the rescue. Sayang yung perang binayad niya eh. Nakaagulat na nailigtas ng bida natin si Chizuru. Pero siya naman nawala ng malay ngayon. Kaya siya naman nakareceive ng muamouth to mouth. Nung nailigtas sila ng rescue team, nag-blush ngayon si Chizuru dahil sa mga nangyari. Nakauwi na yung bida natin, pinakain yung mga isda niya, tapos may nag-send ng picture ng ex niya, kaya ginamit niya yung moment para mag-imagine ng kung ano-ano. Pero sa kalagitnaan nun, si Chizuru yung pumapasok sa isip niya, na parang napufall na siya doon sa nirerentahan niyang babae. Nagkataon na magkaibigan yung lola niya, pati lola ni Chizuru, kaya nagkasama na naman sila na parang pinlano talaga ng mga matatanda. Nagbanding sila sa loob at natulog sila sa iisang kwarto. Pero hindi sila magkatabi. So sad. Sunod na araw, habang nagde-date, sinalubong naman sila ng tropa ni Kazuya at binalita na meron din siyang girlfriend. Si Ruka, best girl nitong anime na to. Nag-rock climbing sila. Hindi naniniwala si Ruka na magjowa silang dalawa. Kaya nag-dare siya na mag-kiss sila. Finally, pagtapos ng maraming pera niyang nasunog, makakakuha na din siya ng kiss. Oh God, bro. Umamin din si Ruka na isa din siyang rental girlfriend. At umamin din siya na gusto niya din si Kazuya. What? Anong gayuma ginamit mo dito? Di makapaniwala si Kazuya kaya sinabi ni Chizuru na itry niya, malay natin, legit pala feelings nitong babaeng to. Kaya di na nakatanggi yung bida natin. Kahit siya, inofera na din ng trial card. Sa nakikita nyo, ang tipid mag-reply ng bida natin. Pumayag na siya makipag-date kay Ruka, tapos tinigil niya na yung ugnayan nila ni Chizuru. One time nakita ni Kazuya si Chizuru na may kasama. Nirerenta din kaya ng lalaking to si Chizuru. Pero pogi siya eh. Baka legit na jowa niya talaga yun. Pero it turns out, kapartner lang pala ni Chizuru yun sa isang play. Dahil gusto niya pala maging actress. Dumating na ang New Year, may outing ang pamilya kasama si Chizuru. Pero unexpected na dumating bigla si Ruka. Nagpakilala siya kay Lola bilang girlfriend ni Kazuya.
Kaya nakatikim yung bida natin ng palo kasi akala pinagsasabay niya yung dalawang above. Pero sa dulo, nagustuhan din ni Lola si Ruka. Napag-isipan naman ni Chizuru na mag-quit na sa pagiging rental girlfriend. Dahil doon, nagulat yung bida natin. Nakakuha kasi ng role si Chizuru sa pag-acting kaya ngayon gusto niya ng seryosohin pero ikikip niya pa rin yung promise niya sa pagiging rental girlfriend para kay Lola. Pero ang mahirap dito, mukhang nagkaka-feelings na talaga yung bida natin kay Chizuru. Kaya sunod na gabing yun, nakakuha na ng lakas ng loob yung bida natin para umamin. Let's go! Pero binawi ang pota, ewan ko sa'yo, yoko na. Anyway, nagsisi yung bida natin sa nangyari pero kay Chizuru, nag-blush sa sinabi niya. So di natin alam, malay natin. Pero kawawa naman si Ruka, legit talaga tong babaeng to na may feeling sa kanya eh. So I guess, yun lang. Medyo depressing yung anime. Let me know kung gusto niyo ng recap ng season 2. Comment down below. Ito na yung mga shoutout.